Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa aming mga viewers. Ngayon mga boss, nandito na ako ulit sa aming silim, Panigang. At mag-harvest kami ngayon dito mga boss ha. Ito na mga boss yung pang 15 harvest. Ang edad dito ngayon, 145 days after transplanting. Ito mga boss yung silim Panigang na ang variety Mahika F1. Hello po. Kumusta po kayong lahat? Shout out po sa aming mga viewers. Ngayon nga po nandito ako sa aming siling Panigang at nag-harvest kami ngayon. Ito na po yung pang 15 harvest namin dito sa aming siling Panigang na ang variety Mahika F1. So ang Mahika F1 seeds ay gawa po siya ng United Genetic Seeds Company. So yan ang may gawa ng Mahika. At malalaki mga boss ang bunga niya, ayan oh. Oh, malalaki, mahaba. At saka ito mga bossing, wala pa ito siya sakit sa ulo. Kasi wala pa siyang lapnos at wala pa siyang kulot. Hindi pa siya nilalaman talaga ng lapnos. Ibig sabihin, nakokontrol pa namin yung, yung anthracnose. Kaya hindi pa siya lumalala. Ang ginagawa namin dito mga boss sa pag-control sa lapnos, chemical control kami mga boss ha, fungicide. Puro fungicide lang. Kasi hindi kami gumagamit ng organic. Synthetic farming mga boss, ang practice namin. So ito naman mga boss sa resulta oh. Malalaki naman yung bunga, mahaba. Bagaman 145 days na ito siya, ay ilang araw na lang mga boss. 5 months na ito. So okay pa naman siya at malinis pa naman. Kaya nga lang yun nga may mga part na bungi kasi namatayan nga ng punla. Marami rin kasi namatay dito noon Noong katatanim nito na pagbibira ng ulan. Kaya naghulip din kami. Kaya sila yung ayan may maliliit na puno, mababa pa. Pero okay na, nagsabay-sabay na rin sila na harvestan. At nahulipan naman namin after 1 month pa bago nahulipan. So okay pa naman mga bossing, lalo nga dito sa lugar namin ngayon, yung siling Panigang medyo maganda-ganda pang presyo kasi pang bagsakan dito sa amin, 90 to 100. Mayroong 80, depende mga boss sa klase, sa quality ng sili. Nakadepende yung presyo. So pag class A, nakukuha ng may 100, may 110. Kaya okay pa mga boss, medyo hindi pa talo ang farmers. Makakabawi at possible na kumita pa. Kung hindi agad bumagsak ulit ang presyo. So ang ginagamit dito mga boss ng mga pataba namin, dati nga yun yung complete triple 14, urea, tapos nagpalit kami, Unique 16, urea at 0060 naman. So may nagtatanong kasi noon bakit hindi daw namin sabihin kung ilang days ang tanim bago apply ng mga ganyan abono. Mga bossing doon sa nagko-comment, common naman na po yun. Pagka flowering stage naman ng sili, yun na nga, gumagamit kami ng Unique 16 at naghalo kami ng potas at konti urea pa rin. So ngayon, na ang edad niya 145 days na siya, nagpalit kami mga boss dito ng pataba na ginagamit. Kasi magkakaroon naman siya ng nutrient deficiency pagka hindi kami nagpalit. So ang ginagamit namin dito ngayon, Yara Winner na pataba. At saka may halo pa siyang konti urea pa rin at may halong 0016 putas. Kaya kung mapansin niyo mga boss, ang dahon niya kahit na 145 days na siya, hindi nagdidilaw at hindi siya naglalagas. Kasi yung patabang pinapakain, kumpleto sa nutrisyon na kailangan ng tanim. So, maganda resulta. Kasi kadalasan yun yung problema ng mga kapwa natin. Lalo na yung sil Taiwan at pag nagkakaedad na, naku, ando na nagdidilaw ang dahon, naglalagas. So, yung lagi problema. So, pagka ganyan na mga boss, ang edad na sili at nagdalagas ng dahon, nagdidilaw, kadalasan kasi niyan ay nagkakaroon siya ng nutrient deficiency. So kaya kailangan gumamit tayo ng abono na kumpleto sa nutrient para yung nutrient na kailangan ng sili habang siya tumatanda mabigay natin.
at hindi siya magkaroon ng deficiency. So manatili yung dahon niya na malusog, berde, malalapad, hindi siya naglalagas at hindi siya nagdidilaw. At syempre, ingatan natin yung pag-spray mga boss ng mga pesticide, mga insecticide na fungicide. Ingatan natin ang pag-spray, huwag tayo magtimpla ng labis-labis doon sa recommendation. Kasi kung minsan naging sanhi yan ng pagkasira ng dahon ng sili, nagkukulot o nagdidilaw o nasusunog. At yan ang naging simula na pag nasira ang dahon ng sili, ay di sira ang bunga. So, wala na, mahirapan tayo magpa-recover. So yun mga boss sa mga baguhan, yun ang tips ko na maibigay sa inyo ngayon mga bossing. Sa fungicide mga boss, ano kami dito ang pag-control namin ng lapnos, chemical control kami. Sa pamamagitan ng fungicide. So ngayon, ang edad dito na 145 days, ang ginagamit na namin dito ng mga fungicide, katulad na nga ng copper fungicide, copper base, at nag-alternate kami ng metalaxyl plus mancozeb. At kung minsan, gumagamit din kami ng pyraclostrobin. Minsan, dipiconazole. So, kung ano mga boss yung yung available na mabili namin dito sa malapit sa amin agri-supply na fungicide na angkop para hindi yung lapnos talaga makaakyat sa sili. Kaya malinis pa ito mga bossing sa edad niya na 145 days. Malinis pa ang bunga at maganda pa ang dahon. Pero ito mga boss, tinamaan ito ng lapnos din, hindi nga lang siya lumala. Kasi hindi naman talaga maiwasan yan tumatama talaga yung anthracnose. Kahit naman na sino magtanim ng sili, kahit magaling ka magtanim, tumatama talaga rin. Pero dito mga boss, pa isa-isa siyang lapnos. Kaso lang konting-konti lang, hindi na rin kabawasan kasi tulad yan, nagpitas kami dito ng 200 kilos. So may bunga na tinamaan ng anthracnose, 1/4 kilo lang, hindi na rin kawalan, hindi na siya kabawasan sa anihin. Hanggang doon lang siya kasi naman siya, kontrolado naman ng mga fungicide. Kaya dapat talaga mga fungicide gamit natin ng wasto para ang sili tumagal ang buhay. At syempre yung pataba nga na kumpleto sa nutrient ang gagamitin. So ngayon, nagpalit na kami dito ng pataba mga boss. Ang ginagamit na namin dito na pataba ngayon, Yara Winner na. May halo na konting urea at 0060 na potas. Dati nung bata ito, ang pataba namin, complete triple 14 na pilpos. Nihaluan din namin ng urea. Tapos nung mag-flowering stage na siya, nagpalit kami ng pataba. Unique 60 naman at saka 0016 potas at may halo pa rin na pakunti-kunti urea. Kasi hindi pwede mabusan, hindi tayo maghalo ng urea. Pagkakaroon talaga siya ng nutrient deficiency, pagka naghalo ng urea, ay nitrogen deficiency ang abot ng sili. Magdidilaw po ang dahon talaga yan, kaya gusto nyo sa hindi. Pag hindi kayo maghalo ng urea, habang tumatanda yung sili, magdidilaw po ang dahon yan, malalagas. Ito naman sa amin, kaya maganda ang dahon niya dahil nga yung pataba na pinapakain ay kompleto sa nutrient, kaya lahat ng kailangan ng tanim na ibibigay namin, kaya ganyan po yung kanyang itsura. So yan siguro ang tips na maibigay ko sa mga kapwa atin mga sili farmers, lalo sa mga baguhan. So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. Ito mga boss yung update ng aming siling panigang na Mahika F1. Ang edad niya 145 days after transplanting. At ito pa lang yung pang 15 harvest namin. Kasi minsan nag-abot kami ng 1 linggo bago mag-harvest. At nakikiramdam din kami mga boss sa presyo. Kasi malikot yung presyo ng sili dito sa amin. Minsan mababa, minsan mataas. Kaya medyo nag-antabay rin kami bago mag-harvest. So yan mga boss update. Hanggang dito muna ako mga boss. Bye-bye muna. Abangan ang next video. Bye-bye. Evergross Black ang kaibigan nyo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ibigan ng mga magsasaka, Albatross Vlog Channel sa YouTube and Facebook nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka pa lang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Vlog Channel at sigurado may matutunan ka step by step kung paano magtanim at
alalahanin mo.